So tips para magbunga ang ubas, tamang paglaki, tamang pag-abuno, tamang pag-spray para mamunga at bumulaklak ang ubas natin. So ganito kalaki yung mga stem na nagbigay ng bulaklak. Ayan. So ang nilagay natin dito sa first step natin bago tayo mag-pruning, naglagay muna tayo dito ng abono na calcium nitrate para sa pagpapabulaklak. So before tayo mag-pruning, naglagay tayo ng calcium nitrate. Tapos 1 week bago tayo nag-cut, tapos ganito yung stem na kalaki, magbibigay siya ng bulaklak. So ang nilagay kong pampabulaklak na calcium nitrate ay isang dakot sa puno. Ilagay natin sa puno. Tapos pangalawa, pinagmix ko yung calcium nitrate at triple 14. So ang tamang pagkat naman para mamunga yung ubas natin, pag nag-cut ka dito, may uusbong na bulaklak dito. So ayan, tapos yung iba tanggalin na natin dyan, tanggalin na natin yung mga hindi tumubo ang bulaklak. So ganito yung calcium nitrate na nilagay ko. Yan, calcium nitrate. Tapos ito yung cordon, tapos ito yung pinaka niya, 1, 2, 3. Sa pangatlong shoot, nagbigay siya ng bulaklak. So ayan yung ginawa ko. Ganito rin sa dulo. Ayan, bali pinutol ko na yung cordon. Ayan yung bulaklak niya. Mamumulaklak pa lang. Bago na mulaklak to guys, naglagay ako sa puno niya, kinultivate ko siya. Tapos bago ako nag-pruning ng ganito, naglagay ako ng isang dakot sa isang kamay na calcium nitrate. Tapos after 1 week, naglagay ulit ako ng triple 14. So yung triple 14 na yon, pinagmix ko sa pang second week. Itong triple 14 na to, pinagmix ko ng calcium nitrate sa pangalawang week bago siya namulaklak. So ayan, ganyan yung triple 14 yung itsura niya. Ayan. Pag pruning ka, 1, 2, 3, tapos 4, ikakat mo siya dito. Bilang ka yung shoot. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos cut mo siya dito sa dulo. Kapag magandang stem. So, ayan. Tulad nito, ayan o. 1, 2, 3. Tapos nagbigay siya dito ng bulaklak. Ayan. Yan yung tamang pag-pruning. Tapos, kailangan kapag tumubo na yung bulaklak, hindi pwedeng ma-sprayhan to. Hanggat hindi nyo nakikita na nagtuloy yung bunga, yung bulaklak, dapat hindi siya pwedeng mabasa ng ulan. Hindi ka pwedeng mag-spray sa kahit na ano yung spray mo. Pangalawa, nung nakita ko na nag-bloom na yung bulaklak, naglagay naman ako ng triple 16. Ito, yield para pampalaki na ng buhay. All-purpose na fertilizer to. Ayan na. Ayan na yung mga bunga ng red cardinal at saka best fungicide naman at saka insecticide. Pag fungicide, ano ba talaga ang pwede mo gamitin? Itong Ditin na pang fungicide. Pesticide, kahit na anong pesticide, okay naman. Tapos kailangan kapag ganito na yung mga bunga, maglalagay na rin tayo ng potash. Dahil ang potash napakalaga para sa
bunga natin, pampalaki, pampabintog at saka pampatamis ng bunga ng grapes natin. So itong 0060 potash, yan yung kadalasan ilalagay pag malapit na palaki ng bunga. Ayan. So kailangan maglagay din tayo ng 2 dakot. Ayun guys. Ayan, basta tandaan nyo, pag malapit ng mahinog, kailangan ang potash, pampatamis, pampabintog, pampalaki ng bunga. So yun lang guys, dapat kailangan masundan din natin ang pagpapabunga ng ubas para hindi tayo maging manghinayang.